laway, na dinideny niya, wala daw siya sinabing mini trial, pero doon sa impeachment, sa impeachment sa Senado, dininay niya. Pero may mga videos na sinabi niya talaga na may mini trial ang ginagawa nila. So, ang timeline is, yun pa rin yung issue sa grave threat na kinaso nitong DOJ, di ba? Yung tungkol doon sa online meeting namin or press con na kung saan na sinasabi ni Inday Sara na Jotang Ginines, di ba? Hayop ka Lisa Marcos daw. Lahat na yon na kapag siya ipagurgor ng mga bangag, ay ipagugurgor. Ay may nakausap na siyang gurgor at huwag tigilan ang mga bangag. Alright? Then Feb 25, nagsampa, o Feb 2025, nag-file ng case ang NBI sa DOJ. Okay? Para sa grave threats at inciting to sedition. Then, na-dismiss ang inciting to sedition. Right? So, dahil wala daw nakitang mga prima facie evidence. Ito lang, recently. Okay? So, nung ano nangyari dyan? Ito nga, nung nakaraang buwan, kailan ba? May, ay in-impeach na nga nila si Inday Sara sa Maleta Congresistas. Nagsimula na sila ng hearing ang mga yawa, August 11, 2026, fast forward. Dahil nabasura yung inciting to sedition, ngayon ay may grave threats na naman na i-final, okay, ang DOJ sa Quezon City Court, Trial Court, Quezon City Trial Court, mga kababayan. Ang Bangag Administration. So ngayon, may umuugong-ugong na siya ay dadamputin o mayroong warrant of arrest. Kaya ang sinabi dyan ng abogado ni Inday Sara na si Attorney Lim, okay, nagagamit daw lahat ng mga remedies or legal remedies para pigilan ang pag-aresto sa isang sitting impeachable officer. Hindi raw pwedeng arestuhin si Inday Sara o i-criminally prosecute para dun sa offense na sinasabi nila na pinag-uusapan din dyan sa impeachment proceedings. Alright? Kaya naghain ang kampo ni Inday Sara, yung kanyang mga legal defense ng motion to quash. Okay? Na ang sinasabi sa argument nila ay lack of jurisdiction ng regular court habang sitting impeachable officer pa si Inday Sara. Then the next day, nagkaroon ng online press con nga si Attorney Lim at sinabi niya na hinihiling daw nila sa korte na wag munang mag-issue ng warrant of arrest habang hindi pa nadedesisyonan ang jurisdiction sa kasong ito. So, sinasabi niya dito na kung kino-question daw nila yung power ng court, okay? Ang jurisdiction ng court para dito sa kasong ito at hindi pwedeng mauna yung warrant of arrest. Now, pakita muna natin ang video saglit. Pero sa Maleta Congresistas, sa mga bangag, posible ang lahat. Ito yung sinabi kahapon. Tignan lang natin to saglit. Yung deferment of arrest warrant ay isa sa mga bagay na hiningi namin sa korte, no, na wag muna siya mag-issue habang dinidinig pa itong usapan ito nga tungkol sa jurisdiction. At masasabi ko lang, ang issuance of a warrant is an exercise of jurisdiction. Meaning, para makapag-issue ang korte ng isang warrant of arrest, kailangan meron siyang jurisdiction. May warrant, sir, na mag-issue ng warrant. And you mentioned nga po kanina na na-mention nyo na dapat ipaliwanag na doon sa Facebook, may oral arguments dapat. So, tatanong ko lang, sir, categorically speaking, are you saying that the Vice President cannot be legally arrested while in office or habang may impeachment? Yes. Okay. Ang sabihin ko lang siguro, Ina, is, well, yung deferment of arrest warrant ay isa sa mga bagay na hiningi namin sa korte, no, na wag muna siya mag-issue habang dinidinig pa itong usapan ito nga tungkol sa jurisdiction. Yes. At masasabi ko lang, ang issuance of a warrant is an exercise of jurisdiction. Meaning,
para makapag-issue ang korte ng isang warrant of arrest, kailangan meron siyang jurisdiction. So, pero maliban doon, pagpasensya mo na Ina, ayoko nang magdagdag pa kasi nga, kasama na rin yan doon sa mga pinag-uusapan namin sa motion namin. Noted, sir. Another question lang po. Kung Natan yung mga palangga, pause muna natin, okay? Ako nga, di ba, nag-issue sila ng warrant of arrest sa akin. Nag-fabricate sila ng address. Kaya sabi ko sa inyo, walang imposible sa mga bangag. Kasi bendalo nga eh. Wala nang batas-batas sa Pilipinas. Tignan natin to. dininay po ng court yung motion to quash, ano po yung, or kung mag-issue man ng arrest tapos na to. warrant, Tama yan. will the Ah, Vice President surrender voluntarily, or ano po yung legal move that you have in mind? Okay. Wala pa naman kaming final na decision, Ina, tungkol sa sa gagawing actual na action sa mga available remedies namin. Kasi marami namang remedyo na available. Tama ka na pwede mag-surrender, tama ka na maaaring questionin yung order. Sa ngayon, hindi ko pa masabi, Ina, pero lahat naman namang options are being considered. Yung deferment of arrest warrant. Okay, I think that's about it, mga kababayan. Okay? Pero may gusto lang akong sabihin. Ikaw putang ina ka, Jose Martinez. Kasi gusto ko magmura ngayon eh. Diba? Anong clickbait dyan? BP Sara, aarestuhin ng mga bangag. Tanga ka ba? O ngayon mga away ako. Anong ano dyan? Ano ang clickbait dyan? Wisit na to? O bakit di pa rin mag-question mark? Mapagpatul ako today. Ano ang clickbait dyan? Sige kang hayop ka. Kakampi ka ba o bulag ka? Magising ka nga. Aarestuhin, may kumakalat na nga na hurong-hurong. Naaarestuhin si Inday Sara. Ano ka? Bulag ka? Nakita mo lahat, inaaresto na? Ano ang clickbaiting dyan? Gago. Okay? Mag-isip ka. Kaya ako nandito para mag-isip kayo. Galit ka agad, sabi niya. Nakakainis, ganong kajutang clickbaiting dyan. Oo, tulog ka lang. O sige, from ngayon, Zoro, mga aaway na tayo ng mga hindi nakikinig. Low blood ako ngayon, pero na high blood ako. Bad, chika boom boom. Makakainis, diba? Yun ang una ko kasing nabasa. Okay, now, mga kababayan. Alright, yan ang sinasabi niya, habang nakabinbin yung impeachment issue ni Inday Sara at hindi pa ang korte, hindi pa nagde-decide o hindi pa na-resolba itong jurisdiction sa grave threat na sinasabi ng mga hayop na itong mga bangag na ito na gustong arestuhin si Inday Sara, yan yung kinagagalit ko. Dahil luto na nga yung impeachment na yan eh. Pinakidnap na nga si PRRD, hindi ka pa magising palangga. Diba? Ang ano sabi ko noong 2023, kaya gigil na gigil ako noon. Hoy, kumilos na kayo, mga palangga ko, mga kalyado ni PRRD. Papatumba kayong lahat. Nagkamali ba ako? Nag-clickbait ba ako? Unyata ka. Buhay ko na nga nakataya dito, may death threat nga ako lahat-lahat. Tinasuhan na ako ng mga fabricated. Nagalit mo ko. Nagalit mo ako. Hindi, chika lang. Hindi naman talaga ako I don't know, baka mayroon ba, bilog ba ang buwan ngayon? Baka parang sinasapian ako ni Gabriela sila ngayon. Yun lang, walang clickbait dito kay Maharlika. Pawang katotohanan lamang. So narinig mo, di ba, yung abogado, sinabi doon sa interview from the SMNI? Di ba? Ang tanong natin, ipapakulong ba si Inday Sara? Yes! Kaya nilang baliin ang batas. Si PRRD nga, pinakidnap ng mga yawa. Narinig mo ang sinabi ni Attorney Lim. Lahat gagawin nila ang mga legal remedies na hindi nila pwedeng arestuhin. Okay? Ang isang impeachable officer na kasalukuyan na binababoy pa dyan sa maleta hearing na yan. Right?
Dahil sinasabi nga niya, ito ay may limited procedural immunity. Alright? Sinasabi niya dito, dahil nga hindi pa, ano sabi